na lalaki, okay, yung babae ay buhay, yung kapatid niya ang mapapangasawa ng babae. Liberate law ang tawag doon, galing sa word na levy na patungkol sa mga brothers o kakapatid. Okay? So, ang titingnan natin is laws on offerings and sacrifices. Itong laws on offerings and sacrifices, pag nagkakasala ang isang Israelita, magdadala sila ng baka kung mayaman, kung may kaya. Tupa kung medyo hindi niya kaya yung baka. Kambing kung hindi niya kaya yung tupa. Kalapati kung hindi niya kaya yung kambing. Bato-bato kung hindi niya kaya yung kalapati. Wala na susunod doon. Yun na yan yung pinakamurang madaling kunin na yung bato-bato. Tuwing magkakasala sila at pero may mga kasalanan, dadalhin nila yun sa templo, papatayin yun, kukunin yung dugo, ibiwisik yung dugo, yung buong hayop ay susunugin. Tapos may mga uri din ng mga offerings and sacrifices na mayroong bahagi ang mga Levites, kukunin nila yung bahagi, pero ang the rest ay susunugin. May bahagi din na yung nag-offer ay makikakain din siya. Okay? Yan ang laws on offerings and sacrifices. Ano naman yung ceremonial laws? Dito pumapasok yung halimbawa, nanganak ka, pag babae yung anak mo, ay hindi ka pupunta sa templo ng I think mga 7 months, ganon. Pero pag lalaki ay mas maiksi. Hindi ko masabi exactly. Pero mas mahaba pag babae ang pag-abstain mo. Pag babae ng anak mo. And then, may mga oral law din dito sa ceremonial. Ano yung oral law? Yung bago ka kumain, kailangan mo munang maghugas ng kamay. Pero hindi yung hugas na basta hugas na lang. May seremonyas yun. Ubusan ka na ganyan, ubusan ka na ganon, ubusan ka na ganon. Hindi siya yung hugas na gaganon lang. May seremonyas yun kasi baka may nakaupong demonyo doon. Pag kumain ka, papasok sa katawan mo yung demonyo. Yung ganon, oral law yun, oral tradition na kinukontra ng ating Panginoon. Yun yung mga ceremonial laws, yung cleansing. Okay, kaya nga palaging may banga, sisidlan ng tubig sa mga bahay-bahay ng mga Diyos, di ba? O, pag bago ka pumasok, maghugas ka muna. Mga bahagi ng kanilang seremonyal yun. Seremonyal law. Pag ikaw ay may ketong, yung mga ganon, hindi ka basta-basta tatabi. Kailangan may distance ka. Tapos kailangan mong sumigaw, kitawin ako, mga ganon. Unclean. Dietary law, alam naman natin to. Bawal ang pork, bawal ang shrimps, bawal ang crab, bawal ang walang kaliskis. Okay, dahil ang lahat ng ito ay unclean sa mga Hudyo. Unclean sa kanila. Now, sa dietary law, sa laws and on offerings and sacrifices, yung sa ceremonial laws, tinapos natin ng ating Panginoon. Ang lahat ng yan. Siya ay namatay na para sa atin. Siya ay naipako na para sa atin. Siya na yung sacrifice, siya na yung offering once and for all. Ayan. So, ceremonial laws, laws on offerings and sacrifices, abolish na yan. Wala na yan. Tinapos na ng ating Panginoon. How about dietary law? Nasa sayan kung health conscious ka. Kung health conscious ka, ayaw mo nang magka-uric acid, edi umiwas ka sa mga taba-taba. Kung ayaw mo, mga ganon, yung mga innards, laman loob, mga ganon. Okay, so, nasa sayan kung tutubar mo hindi. No issues. Walang kaugnayan yan sa kaligtasan mo. How about yung moral law? Ano ba yung moral law? Ang moral law ay binigay ng Diyos kay Moses doon sa bundok ng Sinai. At alam ko, memorize yan, pinapamemorize sa inyo yan sa school. Ang number 1 dyan ay thou shall not have
Oo, yun. So, 10 utos. 10 utos. Ibig bang sabihin ay dahil naligtas na tayo according to grace, hindi na natin tutuparin ang law? Well, depende sa law. Kung ito ay sin offerings and sacrifices, hindi na. Kasi niligtas na tayo, nalinis na tayo. Kung ito ay mga ceremonial laws, hindi na. Kung ito ay dietary law, depende sa'yo. Kung health conscious ka. Pero ang pagkain, walang kaugnayan sa kaligtasan natin. How about moral law? Ang moral law, kung ikaw ay born again, kung ikaw ay Kristiyano, dapat nakikita sa iyo to. Bakit? Ito kasi ang standard natin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi pwede yung, nasave na ako by grace, hindi ko na kailangan yung mga yan. So ngayon, paano ka ngayon mamumuhay bilang Kristiyano? Basta. Diba? Basta. Okay, sera-sera. Maski pa. Whatever will be. Hindi po. Dapat may standard tayo. Because ang Diyos ay, meron din siyang standard. Ano yung standard niya? Sabi ni Paul sa Romans, the law is perfect. The law is holy. In other words, the law is yung character ng Diyos. Magiging righteous tayo at ang base ng Panginoon is yung law. Yung law. I'm talking about yung moral law. Okay? Pero, hindi ka naliligtas sa pamagitan ng pagtupad mo sa law. Hindi ka maliligtas dahil wala kang Diyos-Diyosan, dahil hindi ka niya, hindi ka nagko-commit ng adultery. Itutuloy-tuloy natin yung ating pag-aaral yan. Bakit? Kasi pagkatapos nito, sasabihin ng Panginoon Hesus, kasi alam na ang Panginoon Hesus alam na niya may mga magmamalaki dyan. Lord naman, pag mula bata pa ako, ginagawa ko na yan Sabi ng Panginoon, sa isip mo pa lang. Okay, kakasalan na. Pero bibitinin ko muna kayo dyan. Kasi di-discuss natin yan after this. Okay? So, moral law, yan ang standard natin bilang mga Kristiyano. Kailangan pa rin natin yan. Okay? Although hindi nakabase sa moral law ang ating kaligtasan, pero kung sinasabi mong ligtas ka, ito pa rin yung kautusan. Now, sa ating application, magtiwala ng lubusan kay Jesus sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng mga hula, ng mga propeta at mga ordinansa sa kautusan. In other words, ay itiwala natin yung ating buhay sa Kanya. Kasi, tinupad na nga niya ito Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoon Hesus. Now, dahil na sa atin ang Panginoon Hesus, namumuhay din nananahan din sa ating Holy Spirit, magagampanan ngayon natin yan, matutupad natin ngayon yan, yung kautusan. Wala na tayong excuse. Bakit? Yung Holy Spirit ang tutulong sa atin para gawin natin ito. Now, ang sabi ng ang susunod niya na yung verse 18. Sabi sa verse 18, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Question. Yung mga nasa propesya ba, natupad na ba ang lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay? Hindi pa. Okay. Pero yung mga patungkol sa ating salvation, natupad na, di po ba, sa ating Panginoong Yesus. Pero ang lahat ng mga bagay, kaya't sino mang, sabi ng Panginoon, take note, kahit sino mang sumuway sa isa sa pinakamalit sa mga utos na ito. Ang mga Hudyo kasi, dinivide nila yung law. Merong mga least commandments, may mga great commandments. So, dinivide nila iyon. So, ang sabi ng Panginoon Jesus, ang sino mang sumuway sa, kahit na yung pinakamalit, malit na bagay lang naman yan. Diba? Walang naman yung kinubit ko sa tindahan. Isang chicherya lang. Okay?
pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon. Hindi mo lang ito sinusuway, itinuturo mo pa. Sige, gawin mo na. Akong pahala, konti lang naman yun eh. Basta nasa likuran mo ko. Sa likod lang, pagka nagkaroon ng problema, wala na. Napakalayo pala ng likuran na. 1 kilometro pa lang distansya. Okay, pero tatawagin siyang least sa kaharian ng langit. Pero yung sino mang tumupad at magturo ng mga ito, ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Sino man daw ang tutupad, mag-o-obey sa mga kautosan nito, at ituturo din sa iba na kailangan natin ginagawa itong mga ito. Yung ganon, ikaw daw yung pinakadakila. Dakila, tatawagin kang dakila sa kaharian ng langit. Ano ba yung tuldok? Ano yung kudlit? Sa English, ito po ay yung iota at saka yung title. Yung tuldok ay jot, iota, or title, or dot sa English. Okay? Yung iota ay yung yod sa Hebrew alphabet. Ang yod ay yung ganon. Ganon lang. Pero letter yan, letter I. Okay, ito. Ayun, yun yung yod. Ito. Isang ganyan lang, pero letter I, may letter yan. Ang title naman ay parang kuwit lang siya na maliit, pero nilalagay sa mga letters para i-differentiate. Katulad nitong beta, bet, at saka yung cap, kappa. No? Yung cap, pareho sila eh. Pareho silang ganon. Pero paano mo ma-determine yung letter B tsaka yung K? Yung kanyang title yun. Parang ganon lang. Hindi naman sa sinasabi ng Panginoon, pag-aralan nyo yung Hebrew alphabet, hindi. Ang kanyang point, even yung pinakamaliit na naisulat doon sa scripture, sa kasulatan, ang lahat ng yan ay may kabuluhan, may kapangyarihan, hanggat hindi pa natutupad ang lahat.